Dear Kuya Bono, magandang umaga. Ngayong magsisimula ako sa pagsusulat ay pasikat na ang araw. Nandito ako sa bukid, nakaupo sa foldable chair at ang laptop ko ay nakapatong sa foldable table na nabili lang sa Shopee. Tuyong-tuyo ang bukid ngayon, katatapos lang kasi ng anihan. Sinasamantala ko ang hindi pa mainit, malamig pa ang simoy ng hangin. Ang sarap dito sa baryo, mga kahugot. The best place on earth for me. So peaceful, so calm, and life here is so simple. Good morning nga pala muna sa lahat. Kahit alam kong baka hindi morning kapag narinig nyo ang kwento ko. I believe na sapat na ang karanasan ko sa buhay. Ganon din ang aking edad upang magkaroon ng karapatang magbahagi ng inspirasyon sa iba sa pamamagitan ng aking kwento. Alam ko din namang hindi lahat ng tao ay nangangailangan ng inspirasyon dahil magkakaiba tayo ng gusto sa buhay. Pero matanong kita, kahugot, na nakikinig ngayon, ano ba ang gusto mo? Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit narito ka sa mundong ibabaw? Ako kasi ginusto ko lang ang maging kontento at alam kong nandito na ako sa puntong kontento na ako. Ako nga po pala si Randy. Isa ito sa mga nicknames ko at mas marami ang tumatawag sa akin ng Randy kaysa Mira o Randa. Miranda ang tunay kong first name. Latin name daw ito. Gaya din ang mga pangalan ng tatlo ko pang kapatid. At ang meaning ng Miranda ay worthy of admiration. Oh yes, I know, hindi bagay sa personality ang pangalan ko pero hindi naman ako nag-decide na pangalanan ako ng ganito. Pangalan namin si Kuya Anthony, meaning priceless one. Si Kuya bagay sa kanyang pangalan. Sumunod naman si Ate Amanda. Ang meaning ng pangalan niya ay worthy of love. Well, hindi masyadong pumabor kay Ate ang pangalang yon. Pangatlo si Ate Francesca. Her name means free at napanindigan niya yon pero kinailangan niyang maging pasaway para lang maging malaya siya. Ako ang pang-apat. Bunso namin ay lalaki, si Vicmar. Walang Latin meaning ang kanyang pangalan dahil ito ay resulta lang ng pinag-combine na pangalan ni na Papa na Vicente at pangalan ni Mama na Marisa. Kaming limang magkakapatid ay namulat sa simpleng buhay. Simple means hindi mahirap, hindi mayaman. Si Papa ay may kakambal. Si Tito Victor na ang asawa ay si Tita Beth. Mayroon din silang 5 anak. Sina Papa at Tito Victor ay hindi magkasundo since mga bata pa raw sila. 3 lang silang anak ni na Lola Melay at Lolo Visyong. Panganay na kapatid ni na Papa ay si Tita Vicky na pinakamabait sa lahat ng tita sa buong mundo. She is one of my favorite person kasi magkapareho kami ng ugali at para raw sa buhay. Impluwensya ni Lolo Visyong ang maging competitive ang mga anak nilang kambal and guess what kung anong nangyari? Nagkaroon ng kompetisyon sa pagitan ng mga anak nila, kami. Pero ngayon pa lang ay sinasabi ko na sa inyo na KJ ako, Killjoy, at hindi ako nag-participate sa competition nila. Tanggap ko na hindi ako competitive. Ako ay isang insignificant. Kasi average lang ang talino ko, hindi ako kagandahan, simple lang ang pangarap ko. Nilait ako kinondena pero wapakels ako kasi ang gusto ko ay gusto ko. Sinabi ko sa kanila noon pa lang na mabubuhay ako ayon sa gusto ko at hindi ayon sa gusto nila. Period. Kaya lang ang pagkakaroon ko ng ganong ugali ay hindi masyadong pumabor sa akin dahil mababa ang suporta at amor sa akin ng Papa at Lolo Vision ko. Wala ako sa listahan nila at maaga ko rin tinanggap yon. Sabi ko na lang noon sa sarili ko, mag-iingat na lang ako para hindi ako dumating sa puntong manghihingi ako ng tulong sa kanila.
Si Papa ang nagmana ng unang bahay ni na Lolo sa Barangay Perez, 13 Martires City. Nasa city proper yon at ang Perez ang pinakamalaking barangay ng syudad in terms of population. Ang bahay na yon ay pinauupahan lang dati dahil nagtayo ng bahay si na Lolo sa malayong barangay na nasa boundary ng 13 Martires at Indang, Cavite. Sa bahay na yon, sa bayan na kami lumaki. Hindi maganda ang bahay na yon, luma pa at walang bakuran. Kina Lolo naman, mismong bahay nila, 10 hakbang lang ay nasa barangay ka na nasa sakupan ng Indang, Cavite. Sa likod ng bahay ni na Lolo naman nagpatayo ng bahay si Tito Victor, nakakambal ni Papa dahil nakalinya naman sa agriculture ang hanap buhay niya. Si Papa ay business ang kinahiligan, mayroon siyang pwesto sa palengke. Si Tita Vicky naman at ang asawa niyang si Tito Pip na isang seaman ay bumili lang ng bahay sa lumang Beverly Homes. Pero bumalik muna tayo sa malayong nakaraan. Bilang isang bata noon ay masasabi kong iba talaga ako sa mga kapatid ko. Madali akong makontento kaysa makipagbangayan sa kanila para makuha ang pinakamagandang bagay mula sa parents namin. Sila kasi ayaw ng simple lang, gaya ng mga damit at laruan. Ako kahit simple lang ang mga laruan ko ay masaya kami ng kaibigan at kapitbahay kong si Ellen May na maglalaro sa likod ng bahay nila. Meron daw isang puno ng mangga at 2 puno ng ilang-ilang na pinagkakakitaan din ni Tita Maya noon. Si Tita Maya ay mama ni Ellen. Naranasan ko nga din magtinda ng ilang-ilang noon, Kuya Bono. Grade 6 kami ni Ellen noon. Sumama lang ako sa kanya sa simbahan, araw ng linggo noon, at doon ko nakilala ang unang lalaki na nagpatibok ng aking puso. Siya, Kuya Bono, ay si Rickson. Gwapo siya kahit may peklat sa gilid ng mata, kaya lang bastos siya. Inagaw nga niya ang 2 garland ng ilang-ilong ko noon tsaka itinakbo din ibinenta sa mga taong lumalabas mula sa simbahan. Umiyak si Ellen noon, ako naman ay walang nagawa kasi hindi ako marunong makitungo sa mga ganong klaseng tao. Mula noon na hindi na ako sumasama kay Ellen tuwing aalis siya para magtinda ng ilang-ilang. 2 beses lang sa loob ng 1 taon na namumulaklak ang punong yun, Kuya Bono, at noong sumunod na pagkakataong makita ko ulit si Rickson ay first year na kami sa high school. Isang hapon ng Sabado noon na nanonood lang ako ng TV sa salas namin nang marinig ko ang sigaw ni Ellen mula sa loob ng kanilang bakuran. Tumanaw ako sa bintana kahit alam kong hindi ko naman siya makikita dahil mataas ang bakod sa pagitan namin. "Punta ka dito, Randy. May naghahanap sa'yo dito," sigaw ni Ellen. Pumunta nga ako at nagulat ako nung makita kong may 2 lalaking ang kasama si Ellen sa ilalim ng punong mangga. At yung isang lalaki ay si Rickson. Lalo pa siyang gumwapo noon kasi hindi na siya madungis. Nakaporma siya at bagong gupit pa noon at maganda ang ngiti niya sa akin kaya nginitian ko na rin. Hindi daw niya nakalimutan ang ginawa niya noon na pangaagaw ng garland ng ilang-ilang sa akin. Sabi niya, mahirap na mahirap daw sila noon kasi naghiwalay daw ang parents niya at naiwan sila sa poder ng mama nilang paglalabada lang ang trabaho. Muli daw nakapag-asawa ang mama niya ng lalaking may kaya at mabait pa kaya nagbago ang buhay nila. Ang lalaking kasama ni Rickson noon ay si Marvin, nag-iisang anak ng stepfather niya. Nakakatuwa na magkasundo sila at parang mag-best friends pa. May konti namang itsura si Marvin pero mas gwapo ang mukha ni Rickson. Sobrang puti lang kasi ni Marvin at ganoon talaga ang gustong-gusto ni Ellen, maputi. At noon pa lang, Kuya Bono, ay kaagad ko nang napansin na patay ang best friend ko kay Marvin. At iyon ang dahilan kung bakit makaraan lang ng 2 taon at 7 buwan, si Ellen May ay nagbuntis sa edad na 15 at si Marvin daw ang may gawa.
Hindi ko sinasabing malandi si Ellen at ako ay hindi. Ang totoo, in love na rin ako kay Rickson noon pero kompleto kasi ang magulang ko at mahihigpit sila. Kumpara kay Ellen na mama lang niyang busy ang nag-iisa niyang kasama sa bahay nila. Si Tita Maya sa Maynila pa nagtatrabaho. Aalis ng alas 5 ng umaga, darating sa bahay nila pasado alas 8 ng gabi. So buong araw mula Lunes hanggang Sabado, solo ni Ellen ang buhay niya, walang nakikialam kaya't nagkaroon sila ni Marvin ng kalayaang mag-explore. Ang masakit lang kulang sa paninindigan si Marvin noon. Nakialam ang lola niya sa father's side at inilayo niya si Marvin kay Ellen kaya naman ang kawawa kong kaibigan ay naging single mom sa edad na 16. Nung malaman ni Tita Maya ang tungkol sa pagbubuntis ni Ellen, anong inaasahan niyo? Nagalit? Hindi. Natuwa pa nga dahil madadagdagan na daw sila. Kay Marvin lang siya nagalit ng konti pero ni minsan naman kasi ay hindi niya na-meet si Marvin sa personal kaya hindi na rin siya nagka-interest na habulin pa ito. Isa pa ay minor pa nga kami noon. Noong bininyagan sa Angelica, baby ni Ellen, ninang ako, ninong din si Rickson. At nung gabi ng binyag, noon ko palang sinagot si Rickson matapos ng kulang 3 taon niyang panliligaw sa akin. Pero unahan ko na kayo, hindi lang ako ang niligaw ni Rickson noon. Sa loob ng kulang 3 taon niyang pangungulit sa akin, nagka-girlfriend siya ng iba. Nagka-break lang sila kaya ipinagpatuloy niya ang panliligaw sa akin. Naging kami naman ng kulang 1 taon. Nung mag-college kami ay lumipat siya sa nanay ng stepfather niya sa Maragondon at sa PUP sa Maragondon siya nag-aral. Kumuha siya ng kursong mechanical engineering. Ako naman ay walang mapiling kurso noon, basta't dati pa ay narinig ko na ang sinabi ni Papa kay Mama na, "General sa CVSU mo pag-enrollin si Randy." Ang CVSU Kuya Bono ay Cavite State University. At meron kami noon sa 13 Martires City. Okay lang sa akin yon. Ang mahalaga lang sa akin ay makapag-aral din. Nalungkot lang talaga ako at nasaktan dahil mula nung lumipat ng Maragondon si Rickson ay hindi na siya nagparamdam ulit. Siya ang unang boyfriend ko Kuya Bono at mahal na mahal ko siya kaya sobra akong nasaktan na parang binaliwala lang niya ako. Kaya't nasabi kong isa siya sa mga taong nagturing sa akin na insignificant ako, hindi mahalaga. Umiiyak na lang ako noon sa harap ni Ellen at siya'y nagsisikap namang damayan ako. Ang sakit Kuya Bono lalo na kapag naalala ko yung masayang buong araw na magkasama kami ni Rickson nung mag-enroll ako sa CVSU. Hindi ko pa nga alam kung anong kursong kukunin ko noon. 4 lang kasi ang degree courses noon. Ang ginawa ni Rickson ay sinulat niya sa pira-pirasong papel ang mga pangalan ng kurso at pinabunot niya ako. Nabunot ko naman ang business management kaya yun na ang in-enroll ko. Pagkatapos ng enrollment ay namasyal pa kami. Magkahawak kamay at noon ko rin natikman ang first kiss Kuya Bono. Naganap yun sa Baliti Falls. Sobrang in love ako noon kay Rickson tapos noong nasa Maragondon na siya, wala na. Hindi na siya nagpakita. Nawalan na kami ng communication. Naniwala na lang din ako kay Ellen na baka nakatagpo na ng iba si Rickson at ako'y kinalimutan niya na. Masakit yun para sa akin pero ano bang magagawa ko? Inisip ko na lang na mas mainam na yun kaysa naman nagaya ako kay Ellen na naanakan muna bago iniwan. Sa pagkakapili ko ng kursong business management Kuya Bono ay hindi talaga nakialam ang parents ko kasi
Hindi sila interesado sa pag-aaral ko. Hindi sila interesado sa akin kasi sa totoo lang si Papa ang unang nagparamdam sa akin na insignificant ako. Walang gaanong halaga. Hindi kagaya ng ibang nakatatandang kapatid ko na talagang nagkaroon pa ng matinding debate tungkol sa kung anong kurso ang kukunin nila at kung saang universidad sila mag-aaral. That time na magka-college ako, third year na sa kursong law si Kuya Anthony sa San Beda. Si Ate Amanda naman ay graduating sa kanyang pre-med course sa UP Manila. At si Ate Franz ay second year college noon sa University of San Carlos sa Cebu. At ang akala ni na Papa ay sinunod niya ang architecture course na siyang gusto ni Papa para sa kanya, pero nag-shift pala sa fine arts si Ate Franz. Anong mapapala mo sa fine arts? Halos pumutok ang litid sa leeg ni Papa nung sigawan niya si Ate Franz matapos umamin ito. Sinisi din ni Papa noon si Lola Syria, nanay ni Mama kung saan nakatira si Ate Franz sa Cebu noon. Ipinilit pa rin ni Ate Franz ang gusto niya kahit tinakot siya ni Papa na hindi na lang siya pag-aaralin, pero tinawanan lang siya ni Ate Franz kasi alam ni Ate na panakot lang yun ni Papa. Dahil ang totoo, ayaw makantsawan ni Papa ng kakambal niyang kakompetensya sa paggalingan ng anak. Ako naman noon ay hinayaan na lang nila sa kursong napili ko. Kasi si Maverick na pang-apat ding anak ni na Tito Victor ay hindi rin competitive. Parang siya naman ang insignificant na anak sa kanilang pamilya. Matanda lang ng 7 buwan sa akin si Maverick at nag-enroll lang siya ng criminology noon. Yung panganay nilang si Ate Salvi ang kumuha ng medicine. Sila ni Kuya Anthony ang magkaedad. Yung pangalawang anak ni Tito Victor ay si Kuya Andy. Kumuha naman noon ng Pol Sci dahil gusto ni Tito Victor na maging abogado din ito. Yung pangatlo nila si Ate Macy ay isang tomboy at pumasok naman sa PMA sa Baguio City. Pang-apat nga din si Mav na kagaya kong kabiguan sa pamilya. At ewan ko kung bakit pang-apat na anak din ni Tito Victor ang mahina. That time, ang mga bunso ay high school pa lang, pero yung bunso ni Tito Victor, si Catherine, ay consistent top 1 sa klase. Ang bunso naman namin si Vicmar ay lagi ding nasa top 10 ng highest section. So yung pagkuha ni Ate Franz ng fine arts ay parang pagkatalo ni Papa sa payabangan nila ng kakambal niya. Kaya nga, galit na galit siya. Kung maging arkitekto man lang daw kasi si Ate Franz, baka hindi sana siya malalamangan ni Tito Victor. Kaya lang ay napakatigas ng ulo ni Ate Franz. Pasaway talaga siya dahil doon ay nagaya siya sa akin na hindi gaanong pinapansin at limitado lang ang allowance. Hindi kagaya ng mga competitive sons and daughters na kasi hodang ipangutang, masunod lang ang mga layaw. Nag-working student si Ate Franz sa Cebu para lang hindi mabitin ang kanyang allowance. At least nasunod niya ang gusto niya. Ako naman, pasok lang ng pasok sa school. Naging kaibigan ko sina Jane at Oria na pareho ko ding simple lang. Si Oria ay may asawa na noon na OFW. Umuupa sila sa isang apartment na halos harap lang ng CVSU. At tuwing bakante namin ay nasa apartment nila kami, doon kami tumatambay. Doon na rin kami kumakain, nagmimerienda. Kaya naman yung baon ko, Kuya Bono, ay pamasahi lang ang nagagastos ko. Hindi alam ng parents ko na nakakaipon ako. Noong first year hanggang third year kasi ako, 150 ang baon ko. Naging 200 lang noong fourth year na ako. Pero kapag may mga projects o bayarin sa school, hinihingi ko ang pera kay Mama. Tuwing gabi kadalasan ay naghuhulog ako sa alkansya ko ng 100 pesos. Yung hindi ko naggastos mula sa baon ko. Second year college ako ay nagbukas ako ng bank account kasi napupuno yung alkansyang tinatago ko.
At nung mag-graduate ako ng college, Kuya Bono, may ipon ako sa bangko na mahigit 168,000 pesos. Walang nakakaalam nun, Kuya Bono, kundi ako lang. At ni minsan sa loob ng 3 taon kong pag-iipon, never ako nag-withdraw. Nakapag-withdraw lang ako noong tapos na ako ng college. Pero ang perang winidraw ko ay hindi para sa akin kundi para sa ibang tao. At noong mga panahon yun, Kuya Bono, matapos ng mahabang panahon ay natitiyak kong umiibig ulit ang puso ko. Five years old na si Angelica noon, ang baby ni Ellen sa pagkadalaga. May konting salo-salo sa bahay nung gabi ng graduation ko at natural ay inimbita ko ang mag-ina, sina Ellen at Angelica. Kaya lang pasado alas 8 ng gabi noon ay napansin ko na mag-isang kumakain ang bata sa isang sulok ng salas namin kaya't nilapitan ko siya at tinanong kung nasaan ang mami niya. Umiling-iling si Angelica kaya hinanap ko si Ellen. Lumabas ako ng bahay at nakita ko ang bahagi ng damit niya sa likod ng SUV ni Kuya Anthony na nakapark sa gilid ng kalsada. Parang may kausap siya sa likod ng SUV kaya dinahan-dahan ko ang paglapit sa kanila. Pero naramdaman yata niyang may taong palapit kaya lumingon siya pero halatang nataranta nung makita ako. Nung makalapit ako ng husto ay nakita ko ang kasama niya at lubha ang pagkagulat ko. Si Rickson. Natigilan ako sa paghakbang palapit sa kanila noon pero biglang ngumiti si Rickson at kinongratulate niya ako. Ba't nandito kayo? Kay Ellen ako nakatingin. Nahihiya si Rickson na magpakita sa iyo eh. Noon ay naisip kong may dapat nga siyang kahiyaan dahil sa pagbabaliwala niya sa relasyon namin noon. Pero that night na muli ko siyang makita ay wala na akong damdamin para sa kanya. 4 na taon na kasing hindi kami nagkita kahit na nasa isang probinsya lang kami. So for all time's sake ay inaya ko siya sa loob ng bahay namin. Kukonti naman kasi ang tao noon. Sa mga kapatid ko ay panganay lang at ang bunso ang naroon. Meron ding mga kaibigan si Mama na kapitbahay lang din namin. Wala pa si Papa noon, nasa tindahan pa siya at alam kong wala din siyang inimbita kasi never talaga siyang nagpapunta ng kaibigan niya sa bahay namin. Nahihiya siya dahil luma at pangit ang bahay namin. Kung ano daw ang itsura ng bahay, simula nang magsama sila ni Mama, hanggang noong magtapos ako ng college ay ganun pa rin. Walang nadagdag kundi mga sirang bahagi lang. At alam niyo ba kung bakit never ginastusan ni Papa ang pagpapaganda sa bahay na minana niya? Ang pera niya, nakabudget lahat sa 3 paboritong anak niya. Yung nag-aabogado, yung nagdodoktor, at yung nagpa-pilot. Si Vic Mar na bunso namin ay nag-enroll sa Pat's College of Aeronautics. At noon nakalamang si Papa sa kakambal niyang si Tito Victor dahil ang bunso niyang si Catherine na nagtapos ng valedictorian sa high school ay nag-enroll ng Bachelor of Arts in Journalism sa UP. Sabi ni Papa noon, kahit mag-cum laude pa siya sa UP, malabong magiging reporter yun sa TV dahil hindi siya maganda. Kaso may sagot kaagad si Mama. Naku, bakit nga si Doris Bigornia? Hindi na nakaimik si Papa. Tinapunan lang niya ng matapang na tingin si Mama pero hindi siya nagsalita. Si Mama naman noon ay tumayo na lang at pailing-iling na pumasok sa kusina. Alam kong punong-puno na rin si Mama noon, Kuya Bono. Oo, suportado niya si Papa sa pagpuwersa sa mga anak niyang magagaling na maging matagumpay pero babae si Mama at may mga pangangailangan siyang kinailangan niyang isakripisyo para kay Papa. Napakadalang mag-shopping si Mama
At kung magsha-shopping man, limitado ang budget niya. Hindi sila magkaaway ni Tita Beth na asawa ni Tito Victor, pero hindi sila friends kahit na madalas silang magkita sa lending office kung saan sila parehong nangungutang. Fashionable si Tita Beth. Mamahalin lagi ang kanyang bag kahit na siya ang nakatira sa baryo at si Mama ang taga-bayan. Alam kong naiinggit din si Mama. Hindi lang kay Tita Beth kundi sa iba pa niyang kaibigan, pero nakikinig din siya kay Papa sa kanyang salitang, "Tsaka ka na mag-luxury kapag tapos na lahat ng mga bata sa pag-aaral nila." Maliwanag, Kuya Bono, na kagaya ni Papa ang ilang magulang na ang tingin sa mga anak ay investment. Pero hindi ako kasali doon kasi hindi ako promising na magbibigay ng ginhawa sa mga magulang namin. Kasi nga ang tingin nila sa akin ay insignificant na anak. May isang araw na walang kapera-pera si Ellen at kailangan daw niyang magpunta ng Maragondon kasama ang anak niyang si Angelica. Taga doon ang boyfriend ni Ellen na si Alex, kaibigan ng ex kong si Rickson. Bored ako ng araw na yon, kaya sa halip na pahiramin ko ng pera si Ellen ay sinabi kong sasama na lang ako sa kanila para makapaglibot naman ako. Pumayag siya, though naramdaman ko ang konting pag-aalinlangan sa itsura niya. Hindi ako nagsisi sa pagsama kina Ellen dahil maganda ang baryong pinuntahan namin. Nadaanan din namin ang bahay ng lola-lolahan ni Rickson kung saan siya nakikita rin noon, sa Colonel Riego de Dios Street. Ancestral house yun na malaki at medyo malayo pa sa dulo ng barangay kung saan naman nakatira si Alex na boyfriend ni Ellen. May maliit na talyar si Alex na nasa harapan ng kanilang bahay. Natuwa ako nung makita ko ang saya sa mukha ni Nanay Marites, nanay ni Alex, noong makita niya sa Angelica at kaagad pa niya itong kinarga. Yun, Kuya Bono, ay pagpapatunay na totoo ang kwento ni Ellen na talagang tanggap sila ng pamilya ni Alex. Umupo kami sa parang balkonahe nila. Maya-maya pa'y may lalaking dumating na may dalang cake na nakakahon at malaking bote ng Coke. Madungis ang lalaking yon. Sunog ang balat pero napakaamo ng mukha at ang katawan niya ay batak, parang napakadigas. Ang kanyang sando ay nangingitim, may mga mantsa ng grasa at ang pantalon niya ay maong at punit-punit kaya't kita ang sunog ding balat sa hita niya. Nakatitig ako sa lalaking yon nung nasa harapan na namin siya at sinabing pinadala ni Alex ang merienda. Nalanghapo din noon ang mabahong amoy niya na pinaghalong pawis at grasa. Sino yun? Pabulong kong tanong kay Ellen noon. Yung nagdala ng cake? Si Goryo, pinsan ni Alex. Kasama niya sa talyer. Hindi na ako umimik pero alam kong nakatingin sa mukha ko si Ellen. Huwag mo sabihin crush mo yun. Halos pabulong lang ding tanong niya. Bakit masama? Nanatiling nakatitig si Ellen sa mga mata ko na parang hinuhulaan kung seryoso ako sa sagot ko. Ang sabi ko naman sa kanya, Ellen, 4 years kong sinarado ang puso ko. 4 years. At kahit hindi kakatok yung siguryo, bubuksan ko ito para sa kanya. Okay, pero anong nakita mo kay Goryo? Yung mga libag niya? Sabi niya tsaka tumawa pero lumabas mula sa salas ang mama ni Alex. Karga si Angelica kaya tumahimik muna kami ni Ellen. Nabibilang pa lang sa daliri sa kamay ang mga pagkakataong natulog ako sa ibang bahay, Kuya Bono. At isa doon ang pakikitulog namin sa bahay ni na Alex kahit na wala akong dalang pagpapalitang ng damit noon. Kinagabihan ay lalo ko pang nakrasyan si Goryo dahil bagong paligo siya
at nakadamit ng puting-puti, cotton shirt na medyo hapit sa kanyang magandang katawan. Nakamaong pa rin siya pero faded black naman at may mga butas pa rin sa harap ng hita. Nagkainuman kami. Well, hindi ako sanay pero that night ay wala akong balak mag-inarte. Gusto ko talagang makisali. Gusto kong makilala si Goryo. Gusto ko siyang mahalin maging sino man siya. Ako ang unang tinamaan ng alak kasi ako yung hindi sanay. Pero ang totoo, hindi ako ganun kalasing, Kuya Bono. In-exaggerate ko na lang kasi alam nilang hindi ako sanay uminom. Oo, may amats ako pero naglasing-lasingan talaga ako at dahil hindi ko na talaga mapigilan ng damdamin ko noon para kay Goryo. Ang tingin ko kasi kay Goryo noon ay hindi siya magsasalita at lalong hindi siya gagawa ng hakbang kahit lasing siya. So hindi ko na nakontrol ang sarili ko. Naging madaldal na ako at ako pa talaga ang nakapagsabi kay Goryo na crush ko siya. Nagulat sila, maging si Goryo ay parang hindi makapaniwala pero bago pa siya nakapagsalita ay inunahan ko siya. May girlfriend ka ba, Goryo? Wala. Gusto mo ba ako? Ngumiti siyang nakayuko. Hoy, sumagot ka. Gusto mo ba ako? Noon ay siniko siya ni Alex at may binulong na hindi ko narinig. Tapos sumagot na si Goryo ng, ako ba gusto mo? Kung oo, bakit? Ang sagot ko naman sa kanya ay, wow, gusto kita. Pero wala nang bakit-bakit. Nagsalita siyang nakangiti pero hindi ko narinig. Si Alex ang nagsalita. Kaya na raw, Randy. Siyang magsabi. Sabihin mo sa kanya, Alex, sarap nating lahat, sabihin niyang mahal niya ako. Noon na iningat ni Goryo ang mukha niya at diretso ang tingin sa akin. Nakahanda na ako marinig noon ang mga salitang, Randy, mahal kita. Pero hindi yun ang lumabas sa bibig niya. Sa halip ay, paano naman kita mamahalin ngayon lang kita nakilala? Natigilan ako at para akong nausawan kahit hindi naman talaga ako lasing. Si Ellen naman ang bumira ng, Diyos ko Lord Goryo, choosy ka pa? 21 na itong si Randy, minsan lang yan nagka-boyfriend. Virgin to, malinis. Pareho lang kami. Minsan pa lang din naman ako nagka-girlfriend at virgin pa rin naman ako. Iyon ang sagot ni Goryo. College graduate to Goryo. Banat ulit ni Ellen pero tinakpan ko ang bunganga niya. Tama na, Ellen. Okay, Goryo. Actually, tama ka. Imposible ngang mahalin mo ang isang tao na ngayon mo lang nakilala. Siyempre, at lalong hindi ako maniniwala sa mga salitang binibitawan ng isang lasing. Dugtong pa niya pero may nagsalita sa likuran namin. Papa ni Alex. Hindi, Goryo. Kung tungkol sa damdamin ng pag-ibig ang binibigkas ng isang lasing, yun ang totoo. Dahil ang lasing, mahinang magsinungaling. Ang nabibigkas niya ay yung galing sa puso niya. Saglit na katahimikan noon. Nakatitig sa akin si Goryo at ang sabi ko, okay, gusto ko ta, Goryo. At kung gusto mo rin ako, baka pwede nating simulang alamin kung pwede nating mahalin ang isa't isa. Sumagot naman siya, Kuya Bono, ng gusto rin kita, Randy. At kung naniniwala kang may karapatan akong mahalin ang isang katulad mo, edi subukan natin.
Habang lumalalim ang gabi ay totoong nalasing na ako, Kuya Bono, dahil uminom pa ako ng uminom. At kinaumagahan ay parang ayokong bumangon at lumabas ng kwarto. Hindi lang dahil masakit ang ulo ko, kundi nahihiya ako. Parang ako kasi ang nag-first move kay Goryo. Wala na si Ellen sa kama kung saan kami nagtabi. Naririnig ko ang boses niya sa kusina. Nagluluto siya. Makaraan ng ilang saglit ay pumasok na siya sa kwarto. Ay, gising na pala ako, prinsesa. Sabi niya, pero agad ding lumabas at pagpasok niya ay may dala siyang 3 red roses. Oh, mahal na prinsesa, pinabibigyan ng iyong prinsipe. Si Goryo? Siguro pwede mo na siyang tawaging Greg Miranda para sumusyal namang pakinggan. Sabi niya sabay abot ng mga bulaklak. Pinitas lang niya yan sa kapitbahay. Hoy, kiligan ka naman. Kinikilig ako, ano ko ba? Sagot ko. Hindi raw siya nakatulog kagabi kakaisip sa'yo. Tuloy, parang ayaw pa niyang umuwi. Umuwi? Saan? La Union. Sa hapagkainan ng almusal ay inusisa si Goryo ng mama ni Alex, si Nanay Tess, kung kailan siya uuwi. Nakita kong sumulyap siya sa akin bago sumagot ng, bukas na lang po, auntie. Naikwento rin ni Nanay Tess na napanaginipan niya ang tita Dorang niya at parang nagpapahiwatig daw ang panaginip na yon ng hindi maganda. Alas 10 noong ihahatid kami ni Alex sa bayan, sakay ng kanyang Honor type jeep. Nakapwesto na kami ni Ellen at si Angelica sa loob ng Honor type jeep noong sumakay si Alex at nagsabi, kakausapin ka raw saglit ni Goryo at Randy. Hindi kasi pwedeng sumamang maghatid si Goryo dahil walang maiiwan sa talyer. Ako nga ang bumaba at pumunta sa talyer. Uwi na rin ako bukas. Mahinang sabi niya. Babalik ka ba dito? Oo, pero hindi ko alam kung kailan. Gusto kitang makita ulit. Okay. Randy, seryoso ka ba? Tayo na talaga? Oo. Mahihintay mo ba ako? Pagbalik ko ba, tayo pa rin? Gaano ba katagal, Goryo? Baka naman pagbalik mo, 50 na ako. Napangiti siya, Kuya Bono, at ang sabi, hindi naman ganun katagal. Hindi abutin ng taon. Okay, sige. Magiging busy pa naman din ako eh. Maghahanap ako ng trabaho. Sabi ko, humakbang siya ng isa. Pinunas ang kamay niya sa pantalon niya at ang sabi, pwede ko bang hawakan ang kamay mo? Inabot ko ang kamay ko sa kanya. Ibinukas niya ang palad ko at may nilagay siyang singsing. Sa nanay ko yan. Nag-iisang alaala ko sa kanya. Gold daw yan, sabi niya. Kiss na, oy! Narinig kong sigaw ni Alex. Nakatingin sila sa amin na parang naiinip na. Okay, Goryo, iingatan ko to. Alis na kami. Sige, mag-ingat ka lagi ha. Ikaw din. Sabi ko sabay talikod at humakbang palapit sa Honor pero parang may bigat sa dibdib ko. Bumalik ako kay Goryo at hinagkan ko siya sa pisngi. Kasunod doon ang pagbusi-busina ni Alex na parang sumasabay sa tugtog. Ang mag-inang Ellen at Angelica naman ay nakatawang pumapalakpak. Hindi pa uso ang cellphone nung panahong yun, Kuya Bono. Year 2003. May mga ginagamit sina Kuya Anthony noon na cellphone. May antena pero hindi ko matandaan kung paano yun ginagamit.
Ang natatandaan ko lang ay kulay black yon na green ang kulay ng screen. Hindi ko rin alam ang address ni Goryo sa La Union kaya sa isip lang talaga kami magkarelasyon noon. Iniisip kong kami at ganun din siya. Wala kaming communication. 6 na buwan ang dumaan. Nagtatrabaho na ako noon sa isang tindahan ng mga kasangkapan sa bahay na galing China. Sa office ako, assistant ako ng manager na all around. Taga-inventory, quality control, taga-compute ng sweldo ng mga tauhan. Pinagtatawanan ako ng mga kapatid ko noon, lalo na kapag naka-uniform ako. Kulay white at yellow kasi ang uniform namin pero deadman na lang ako. Mababa din ang sweldo ko pero ang maganda kasi ay walking distance lang sa bahay at mas pinipili kong maglakad kaysa sumakay na mas matatagalan pa kasi dahil traffic sa kalsadang kanugnog ng tindahang pinagtatrabahuan ko. Isang gabi ay narinig ko ang sigaw ni Ellen. Pinapapunta niya ako sa kanila. Pagdating ko doon ay sinalubong niya ako ng, "Pupunta kami ng La Union. May sakit yung nanay ni Goryo. Sasama ka ba?" Sumama ako, Kuya Bono. Nang hiram ng van si Alex noon na siyang sinakyan namin at habang daan ay nalaman ko ang kwento ni Goryo mula mismo kay Nanay Tess, mama ni Alex. Ampon lang pala si Goryo at hindi pa niya nakikita ang mga magulang niya. Iniwalan daw siya ng isang babae noon kay Lola Dorang, nanay-nanay ni Goryo, tita ni Nanay Tess. Mayroon daw singsing na nakatali noon sa paa ni Goryo. Iyon yung singsing na binigay niya sa akin. Si Lola Dorang din ang nag-alaga noon kay Nanay Tess kaya parang ina ang turing niya kay Lola Dorang. Gabi na nung makarating kami ng Balawan, La Union, isang liblib na baryo na noong gabing yun akala ko walang mga bahay. Halos kubo lang kasi ang bahay ni Lola Dorang sa tabi ng bukirin. Nakahiga siya noon pero nakita kong sumaya ang kanyang mukha noong makita niya si Nanay Tess. Hindi pa ganoon katanda si Lola Dorang noon. Nasa 62 lang siya pero ginupo ng sakit sa kidney. Dahil sa liit ng bahay, Kuya Bono, ay sa van kami nagpalipas na magdamag. Kasama ko ang magjawang Alex at Ellen at nung madaling araw na yon ay may inamin sila sa akin. Sabi ni Ellen, noon pa raw siya nakukonsensya pero sana daw ay maunawaan ko siya at mapatawad ko. Mga bata pa raw kami noon at hindi niya alam ang kanyang ginagawa. Ano ba yun? Tanong ko. Inakbayan siya ni Alex at binulungan pa ng, "Sige na mahal, kaya mo yan para sa ikaluluwag ng dibdib mo." Randy, hindi si Marvin ang tatay ni Angelica. Ha? Sino? Si Rickson. Nawala ang antok ko nung madaling araw na yun, Kuya Bono, pero hindi ko alam kung dapat pa akong maapektuhan o hindi na. Wala na sa isip at puso ko si Rickson at kung may masakit man sa dibdib ko noon ay yung panluloko sa akin ng kaisa-isang tao na itinuring kong best friend. Paano nangyari yun, Ellen? Tanong ko pa dahil sa pagkalito ko. Di ba si Marvin ang boyfriend mo noon? Paano nagawang talunin ni Rickson si Marvin para silang magkapatid? At nung magbuntis ka, biglang nawala si Marvin at kinuha siya ng lola niya, di ba? Randy, mapanlin lang ang mundo. Kung minsan, ang nakikita natin ay hindi totoo. So niloko niyo ako. Sorry Randy, hindi ko sinasadya. Natukso ako kay Rickson. Marupok ako noon at sa totoo lang, ang tagal ko na konsensya sa kasalanan namin sa'yo. Patawarin mo sana ako. Napaluha ako, Kuya Bono, dahil bumalik sa alaala ko yung mga sandaling umiiyak ako kay Ellen noong mga panahong hindi na nagpapakita si Rickson. Yung pagpaparamdam niya sa akin na walang halaga yung relasyon namin. At ako'y insignificant din sa kanya.
At kay Ellen ako umiiyak noon dahil sa lungkot at sama ng loob ko, pero siya pala ang dahilan kung bakit lumayo sa akin si Rickson, kasi nagkaroon sila ng relasyon. Hindi ko alam noon, Kuya Bono, kung paano ko ibabalik yung amor at tiwala ko kay Ellen. Tahimik na kami noon sa van at parang nagpapakiramdaman na lang kami nang biglang mag-ingay sila sa kubo. Kasunod noon ay isinakay si Lola Dorang sa van, isinugod sa district hospital, pero noong umaga din yun ay nilipat namin si Lola Dorang sa San Fernando City sa La Union at doon siya nagtagal. Kitang-kita ko ang lungkot, takot at pag-aalala sa mukha ni Goryo noon. Itinatago lang niya ang pag-iyak niya. Gusto ko siyang lapitan noon, yakapin, palakasin ang loob niya, pero conservative din kasi ako at nahihiya akong maging showy sa mga magulang ni Alex. Isang araw ang dumaan sa malaking ospital sa San Fernando. Sinabi ng doktor na kailangang maoperahan si Lola Dorang. Noon na nagka-problema si Nanay Marites. Dahil hindi sapat ang perang dala niya, nanghingi siya ng tulong sa mga ahensya ng gobyerno, pati sa mga politiko, pero kulang pa rin daw ng mahigit 50,000 pesos. Noon, Kuya Bono, nangyari ang kauna-unahang withdrawal sa savings ko dahil pinunan ko ang kulang sa pagpapaopera ni Lola Dorang. Tatlong araw matapos ang matagumpay na operasyon kay Lola Dorang, ay hinayaan kong hawakan ni Goryo ang kamay ko. Nasa ilalim kami noon ng puno sa likod ng kubo nila. Ang sabi niya, hindi ko alam kung paano kita mababayaran, kaya gawin mo na lang akong alipin mo. Kahit anong ipagawa mo sa akin, gagawin ko. Naiwan pa si Goryo noon sa Balawan matapos ng mahigit 1 linggo namin doon. Nagpatuloy ang buhay naming magkalayo, pero tapat kami sa isa't isa. Mahal ko siya, at kahit may mga nanligaw sa akin ng mga professionals at may mga kaya, nanatiling matapat ang puso ko kay Goryo. Para ako nasa abroad noon, Kuya Bono, na taon ang binibilang bago kami magkita. Hanggang sa nagkagulo na sa aming pamilya. Dahil sa panunumbat ni Papa sa mga anak niyang ginastusan niya, pero hindi naman niya nakuha ang return of investment niya. Si Kuya Anthony, nakapag-asawa ng swapang na abogado din. Si ate na doktora dito sa Pilipinas ay nag-abroad sa US para maging nurse. Nag-asawa ng Mexican na gwapo pero walang trabaho. Si Ate Franz, nahirapan namang magbenta ng mga paintings niya hanggang sa nagtrabaho na lang siya sa museum, pero kulang pa sa kanya ang sweldo niya. Nairita naman ako sa laging itsura ni Papa, Kuya Bono. Pati si Mama, madalas niya ng pagsalitaan, nag-aaway sila. Kahit tatatlo kami, magulo talaga. Noon ko naisipang umalis ng bahay at nag-apartment na lang ako. Maliit lang na apartment, may 1 kwarto. Para lang matahimik naman ang buhay ko. Noon ko na rin sinimula ng magnegosyo ng mga food carts, franchise lang, and in 1 year, dumami ang franchise ko at kailangan ko na ng mga taong mapagkakatiwalaan ko. Noon ko sinundo si Goryo sa Balawan, isinama na rin namin si Lola Dorang at nagsama-sama kami sa isang bahay. Ginawa ko na ring assistant si Ellen na that time ay kasal na kay Alex. Si Angelica ay doon tumira sa Maragondon. At sa pagdaan pa ng mga taon, Kuya Bono, ay masasabi kong businesswoman na talaga ako. Isang entrepreneur dahil dumami na ang negosyo ko
Dumami na rin ang mga empleyado at trabahador ko. Pero hindi ganun yun kasimple, Kuya Bono. Hindi ganun kadali. Marami din ako mga sinubukang negosyo na hindi kumita. Yung iba nalugi pa nga. Una na yung tindahan ng dry goods sa palengke, pati ang turo-turo o karinderya. Sinubukan ko ring magtinda ng mga produkto mula sa Japan. May supplier ako noon pero nalugi lang din. Well, ganun talaga sa negosyo. Swerte at diskarte ang kailangan. Taong 2013 nang magpakasal kami ni Goryo. 33 years old na ako noon, 32 naman siya. Simpleng kasal lang yun na ang handaan ay ginanap sa sarili kong restaurant. That time, liban sa mga food carts na pinamamahalaan ni Goryo, ay mayroon na rin akong 2 gasolinahan na maliliit lang. Mayroon din akong salon and spa, 3 computer shops, 3 Monterey meat shop stalls at yun ngang restaurant. December 2015 nung isilang ko ang panganay namin ni Goryo. March 2016 ay lumipat na kami sa aming dream house. Nagkasabay noon ang construction ng aming bahay at ang pagpapaayos ko sa bahay ng magulang ko. Oo, Kuya Bono, ako na hindi nila inaasahang makatulong sa kanila noon, ang siyang regular na nagsusustento sa magulang ko ngayon. At okay lang yun sa akin dahil ang totoo, pakiramdam ko, mas lalo akong nabibless sa hindi ko pagpapabaya sa parents ko. 2017 nung matagpuan ang nawawalang anak ni Lola Dorang, si Tito Inigo, kaya bumalik si Lola Dorang dito sa Balawan. Para magkaroon sila ng kabuhayan dito ay minungkahi sa akin ni Goryo na bumili kami ng bukid na sasakahin ni Tito Inigo. Nakabili naman kami ng 2 hektarya na siya ngayong pinagmumulan ng aming bigas. April 2018 ay muli ako nanganak dito sa Balawan. Dito ako inabutan dahil nakabakasyon kami noon sa aming bagong-bagong rest house. Kapag napapagod at nai-stress ako sa trabaho, Kuya Bono, kagaya ngayon ay umuuwi talaga kami dito sa La Union para makapag-unwind. Okay naman kami ni Goryo. Minsan nag-aaway kami pero tungkol lang sa mga bata ang argumento namin. May mga pagkakataon kasing napapabayaan ni Goryo ang trabaho niya dahil sa paglalambing ng mga anak namin na hindi talaga niya matanggihan. Ini-spoiled niya mga bata, Kuya Bono. At hindi ko yun gusto kaya nagtatalo kami. Pero sanay namang maglambing ang asawa ko, Kuya Bono. Alam na alam niya kung paano niya palalamigin ang ulo ko. Mabait siya, Kuya Bono, at ramdam kong pinakamamahal niya ako. Sa totoo lang, baka hindi sana ako nagtagumpay kung hindi siya ang nasa likod ko. May mga pangarap din kami para sa aming mga anak, pero titiyakin naming hindi namin sila didiktahan sa mga gusto nila. Hindi kami gagaya kina Papa at Tito Victor na pre-measure ang mga anak nila para lang sa ego nila. While sa paligsahan nilang magkakambal, tingin ko panalo si Tito Victor dahil nasa paligid lang niya mga anak niya kahit may mga asawa na mga ito. Doon sila sa baryo nagtayuan ng mga bahay nila. Isang compound sila noon. Samantalang sina Mama at Papa, walang naiwan sa kanila. Ako na lang ang madalas dumadalaw sa kanila. Ako ang nagpapa-hospital sa kanila kapag nagkakasakit sila. Ang bunso kasi namin si Vicmar, sa Singapore nakatira. Hindi niya natapos ang aeronautics kaya hindi siya naging pilot pero isa siyang cabin crew ngayon. Nagkakachat naman kami magkakapatid, lalo na kapag may kailangan sila sa akin. Kung kaya ko, binibigay ko. Kung hindi, sorry na lang. May pamilya kasi ako na kailangan kong alagaan at paghandaan ang kinabukasan kaya nag-iipon ako. Pero kung minsan ay hindi yun nauunawaan ng mga kapatid ko, ang sabi nila ay nagdadamot ako sa kanila. Samantalang alam ko namang sila ay puro pasarap buhay, puro luxury ang alam.
Nagtataka nga ako, Kuya Bono, kung masaya talaga sila sa kabibili ng mga mamahaling bagay samantalang ang ama't ina nila ay napakasimple lang ang buhay. Ewan ko sa kanila. Basta akong masaya ako, maligaya ako dahil mabait at gwapo ang asawa ko. Malulusog at matatalino ang mga anak namin. At marami akong natutulungang tao dahil marami na akong pinapasweldo. Higit sa pagiging masaya, Kuya Bono, ay masasabi kong kontento ako. At yun talaga ang mahalaga sa buhay ng isang tao, ang makontento. Kung may mahihiling man ako sa Diyos, Kuya Bono, ay sana makita at makilala na ng asawa ko ang magulang niya. Lagi ko itong pinagdadasal, Kuya Bono, dahil gusto kong maramdaman ng mister ko na walang kulang sa buhay niya. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking kwento, Kuya Bono. At sa mga nakinig, sana'y nakapag-iwan ako ng inspirasyon sa inyo. Gumagalang at nagpapasalamat, Randy. Una sa lahat, kahugot na Randy, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento ng buhay at pag-ibig dito sa ating programa. At sang-ayon ako na puno nga ng inspirasyon ang iyong kwento. Lalo na dun sa part na hindi ikaw yung inaasahang mag-aangat sa buhay ng magulang mo o makakapagbigay sukliman lang, Kasi ikaw ay insignificant o kulang ang importansya noon. Pero tingnan mo nga naman yung gulong ng buhay, hindi ba? And your parents are blessed dahil nandyan ka. Sa kabilang banda, nauunawaan ko rin naman yung mga kapatid mo na ginawang investment na pressure sila eh. Mahirap pag-aral, hindi ba? Lalo na kung napipressure ka dun sa expectation ng magulang mo. So parang bumawi sila, hindi ba? May mga artista ngayon na parang pinag-uusapan o nag-a-argue sila na kung obligasyon ba ng anak ang kanyang mga magulang. At may mga nagsasabing dapat ganito, dapat ganyan. Siguro kung mayayaman yung magulang mo, not necessarily na gawin kang investment, hindi ba? Pero sa mga humble parents naman, ang sabi nila ay ang pagpapaaral namin sa'yo ay yan yung gift namin sa'yo. Hindi ba? Kaya lang meron din talaga mga magulang na investment ang turing sa mga anak, pinag-aaral sa magandang school, magandang kurso, para paglaon ay sila ang makatulong. Well, hindi naman tayo pare-parehas ng buhay, hindi tayo pare-parehas ng magulang. So, ang sabi ko lang ay maswerte ang magulang mo na kahit na minaliit ka, hindi ka binigyan ng ganong importansya, ay ikaw ngayon ang nandyan. And tama ka, kaya siguro na be-bless ka sapagkat mabuti ang puso mo para sa mga magulang mo. It's also one thing different about your story is that yung pagkakatagpo mo kay Goryo. It was so instant, hindi seryoso, halos walang ligawan, hindi ba? But ang pagiging mag-asawa nyo, sa tingin ko ay wala namang negatibong o wala namang maipipintas dyan. Kundi yun lang parang ikaw yung halige, ikaw yung matatag, ikaw yung powerful at parang siya ay back up mo lang. Ang gusto kong sabihin sa iyo, sana ay huwag mong iparamdam kay Goryo na ganun yun. Na hindi porket ikaw ang may kapital, ikaw yung may pera, ikaw yung may pinag-aralan, ay nararamdaman ng asawa mo na nandito siya sa baba, ikaw yung nandyan. I hope na magawan mo ng paraan kung sakaling ganun man, okay? But I can feel na mahal mo yung asawa mo kasi ang wish mo pa nga ay makompleto yung pagkatao niya sa pamamagitan ng pagkakatagpo ng kanyang magulang. And we will help you pray na matagpuan ni Goryo ang kanyang parents. And again, maraming salamat kahugot na Randy o Miranda sa iyong napakagandang kwento. God bless you and your family. At sa ating mga shoutout, Marites Basha Domana, shoutout to you. Dyan sa Kuwait,
mula siya sa Alilem, Ilocos Sur. Barbie Hart Montana, pa-shout ko bono sa Padiran family sa Ballesteros at sa Andres family ng Gataran. Marites Basio Domana, shout out to you. Sherwin Velarde de Guzman, pa-shout ko bono sa next video ang de Guzman family dyan sa Barangay Tapa, San Mariano, Isabela. Thank you, Sherwin. Meru Jewel, pa-shout ko bono ang kwento ko po, Jewel, madaling pasukan, mahirap labasan ang nilagay niyo po noon. Yeah, I remember na. Always po nakikinig sa mga upload niyo. Maraming salamat, Jewel. SIT yata story to. SIT story yata. Thank you, Jewel. Yes, we are expecting you for your part 2, okay? Cherisa Matayo Kafugawan, pa-shout ko bono, always listening kami sa iyo. Mami Janet, Nung Ralph, Ate Cheryl, Marichu Regine. Salamat, Cherisa. Hello kay bono, pa-shout out po, Catherine Apaga Mejia. I love you, bakit? Ano ba to? Urdu yata yung kanyang pagkakasulat o Hindu. Lucidel Bogar, sorry. Shoutout sa anak ko na si Princess Ivory Bogar at Angelique. Salamat po from Lucidel. And Ivy Basa Martinez, pasyal ko ibono sa mga dati kong katrabaho sa Kuwait na nakikinig din. Christine Almeron, Rosalind Bungag, nga agbaaken di damit la mga sawan. Thank you and God bless from Ivy Basa Martinez. An Ignacio of Sampaloc, Kabatuan, Isabela, shout out to you. Merlin Baisa Gangan, pasyat ko ibono. And Melanie Castro, pasyat ko ibono sa mga tulad kong abangers. Buti konti lang comment, lagi kasi ako late. From Montalban, Rizal, Melanie Castro. Oh, mahigit 40 lang ngayon. Ani Solano Tobias, pasyat ko ibono, abangers here in Hong Kong. Tagatagum, Davao del Norte. Thank you so much. May mapapakinggan na naman ako. Ani Soriano Solano Tobias. Ani Solano Tobias, shout out to you. Carol Tungpalan Batugal, pa-shout again and again. Kuya Bono, maraming salamat po, abangers here in Singapore from Cagayan Valley. Yung kwento ni Carol Tungpalan Batugal, abangan natin, kahugot. Hindi ko alam kung siya ba yung magsusulat o yung kanyang guwapong anak. Abangan natin, nagsusulat na yata. An, pa-shout ko ibono, abangers here in Kuwait, laging nakaabang. Thank you, An. Kenneth Brian Rojas, Kuya Bono, pa-shout out sa next story, Rojas family from Bambang, Nueva Vizcaya. Maraming salamat, Kenneth. Julius Duran Uton, pa-shout ko ibono, salamat sa new upload. Jocelyn Pasqua, please shout out. Lenny Baldobe, Juverin Preporce Sibuyan, Jacob Miles Bekbek, and to my mudra, Barbara Bernardo, a happy Mother's Day belated yesterday. Sa lahat ng mother, happy Mother's Day po sa inyong lahat, belated. And Rizabel Gaspar Eclar, thank you, shout out. Last time ko ibono, may abangan na naman, always listening from Hong Kong, mula sa Enrile, Cagayan. Thanks a lot, Rizabel. Angs Rives Garcia Balurin, waiting for another story. Shout out po sa mga mahilig sa kwento ng DKB. God bless from Angs. And ulit, pa-shout ko ibono, abangers mo here in New Zealand, laging nag-aabang. Thanks a lot, Ann. And Leslie Atorod Sanchez, pa-shout out sa family ko sa Davao City, Kuya Bono. Salamat sa bagong abangan na naming kwento. Ingat palagi, Kuya Bono. God bless you always from Lizelle Sanchez ng Kuwait. And Praise Q Bonilla, pa-shout ko ibono, happy Mother's Day din po sa lahat ng mommies. Thank you sa mga uploads mong story, always may napupulot na aral. Thanks a lot, Praise. And Arnel Natividad Abubo, wait nyo po, malapit na ako mag-send ng kwento ko. Kung papalarin this 2024, sige, mag-send na talaga ako dito. Di pa kasi ako nagta-type kasi nagpadala ako ng kwento. Medyo wait lang po. Wait nyo lang kung paano ako naging strong. Sa ngayon kasi mga kaabangers, ito magtutukoy kung sino ako at alam nyong hanapin ang Facebook ko kung sino ako. December 21, 2023, yan ang nabanggit ko. Wait nyo na lang mga ka-idol. Gets nyo ba? Anyway, wait namin whatever you're gonna send Arnel Natividad Abobo. Okay? Daisilyn Ferrer Bidania, shout out to you. Silverio, hello kay Bono, bangers here in Hong Kong from Bagao, Cagayan Valley.
Janet Kawilan Cabaro Matalang, shout out to you. Edison Mirasol, magandang gabi. May aabangan na naman kami Kuya Bono. Share ko naman to sa asawa ko ni si Sally para may mapakinggan na naman siyang bago, pampatagal ng stress niya daw. OFW kasi siya. Edison Mirasol, maraming salamat and hi sa iyong misis. Kate Austria, always waiting Kuya Bono. Salamat po sa panibagong papakinggan. God bless you too and take care always. John Ray Pilpiling, thank you. May mapapakinggan naman ako habang gumagawa ng activities sa school. Nasalat John Ray. Roseline, shoutout Kuya Bono sa family ko dyan sa Santa Ana, Cagayan. Agonoy family, anak ko na si B-Boy. Ingat ka palagi, nak. I love you all the way from Hong Kong. Denise Lian Santiago Balila, pa-shout man Kuya Bono ni Lola Betty ken ni Lola Fasha. Happy Mother's Day mga lola. Lilibet Balinsan sa Sabado, pa-shout Kuya Bono sa anak ko na si Kerwin Angelo at sa Balinsan and Sabado family ng Midagbag, Quezon, Isabela. Aldrin Monterosa, pa-shout Kuya Bono, pati din ang pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas at pabati na din po siya ng kanyang kaarawan ngayon Kuya Bono. Always po kami nakikinig at nag-aabang lagi ng mga bago niyong upload. Ngayon, and it was 15 hours ago. So yesterday, so belated na yata, Mark Jacob M. Vargas, belated happy birthday to you. Lynette Alcantara Sidayaw, shout out to you. Avid listener from Canan, La Paz, Abra. Shout sa inyo, people of Abra. Bueno Guerrero Joan, wala pa naman dito kung makita sa YouTube. Shout kay Patrick Patugalan ng Kamalanyugan, Cagayan at Reynante Hamon o Jamon. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum. Alaikum salam Rahima. Maraming salamat. Mag-ingat ka palagi sa araw-araw. May Allah bless us always. Amin. Rahima. Angela Ligayo, shout out to you. Susan Aquino Galiebo Viernes. Susan Aquino Galiebo Viernes, shout out to you. Kate Austria, shout out to you. Rems, first time ko lang po magpa-shoutout. Sana mapansin. Silent listener here in Ilagan City, Isabela. Rems, shoutout to you with a butterfly. Giselle Tomas Bumanglag, pa-shout ko Bono, lagi nag-aabang ng bago mong upload from KSA. And pa-shout ko Bono from South Korea, mula ito kay Moises De La Cruz with a comment from Ella Reyes Corpuera. Padagdag kami ni Joseph Aspuris, Kuya, DKB Stories. So Joseph Aspuris and Ella Reyes Corpuera, shout out sa inyo. Yan, naubos yung ating more than 40 na shout outs mga kahugot. So muli tayo magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot. Stay safe and God bless us all.